Mama, nanay, mami, ina. Ilan sa mga katagang ating binibigkas kaugnay sa ating ilaw ng tahanan. Mahalaga ang papel na kanilang ginagampanan sa loob ng tahanan at malaking sakripisyo ang kanilang inilalaan para maitaguyod at mapangalagaan ang buong pamilya. Kalimitan, ating naririnig na walang kapantay ang pagmamahal at pag-aaruga pagdating sa kanilang mga anak at walang hihigit pa sa alagang kaya nilang ibahagi. Pero ika nga, lahat ay may hangganan at hindi sa lahat ng pagkakataon ay nagagampanan ng maayos ng isang ina ang kanyang responsibilidad sa pamilya. Isang ina ang naisipang lisanin pansamantala ang kanyang tahanan para magbakasyon, nag-road trip at sumakay ng eroplano. Ng ibang bayan at ng ibang bansa, makapiling lamang ang mga kaibigan at kasintahan. Makikita sa mga litratong ito na kuha sa isang beach sa Puerto Rico at sa isang club kasama ang mga kaibigan na tila nagsasaya ang babaeng si Cristel Candelario na tubong Cleveland, Ohio sa bansang Estados Unidos. Ngunit sa kabila ng masasaya nitong larawan ay may isang bata na nangungulila, takot na gutom at uhaw na uhaw. Isang bata na nag-iisa na di mawari kung paano mananatiling buhay sa dilim at takot sa loob ng isang playpen sa kanilang tahanan. Siya ay si Jaylene na iniwanang mag-isa ng kanyang ina sa loob ng 10 araw matapos ipagpalit sa bakasyon. June 16, 2023, 10 araw matapos ang kasiyahan at bakasyon ni Cristel, ay nadatnan nitong hindi na gumagalaw at tila wala ng buhay ang kanyang anak na babae na si Jaylene na 16 na buwang gulang pa lamang sa bahay nito sa West 97th Street. Ayon sa pagsusuri, napansin ng mga opisyal ang playbin o crib ng bata na may maruming kumot na basa ng ihi at puno ng dumi nito. Ayon sa isang affidavit mula sa Cleveland Municipal Court, ang inang si Cristel ay nagbakasyon sa Puerto Rico at nakipagkita sa boyfriend nito sa Detroit, Michigan bago naisipang bumalik sa kanilang tahanan. Dahil dito, siya ay sinampahan ng kaso kaugnay ng pag-iwan sa anak pagkamatay nito. Si Jaylene ay binawian ng buhay sa kanilang mismong tahanan dahil sa extreme dehydration. Nasa loob ng lagpas 1 linggo ay naranasan niya ang kalunos-lunos na paghihirap at pag-iisa. Paano ito nagawa ng isang ina sa kanyang musmos na anak? Kung ikaw ang nasa katayuan ni Cristel, magagawa mo bang iwanang mag-isa ang sarili mong anak kapalit ang bakasyon? Welcome para sa isa na namang kwentong kakaiba. Kung ikaw ay mahilig sa istorya ng krimen, mga kakaibang kaganapan, at mga kwentong pupukaw sa iyong imahinasyon, ang channel na ito ay para sa iyo. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil bawat araw, bawat tao, bawat kanto, may kwento. March 18, 2024, araw ng Lunes. Muling umingay ang kaso ni Cristel Candelario ilang buwan matapos nitong makulong dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jaylene. Inatulan si Cristel, 32 taong gulang, ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang pag-asa ng parol, matapos siyang mahatulang guilty noong February 22 ng aggravated murder at child endangering. Ang inang ito na mula sa Cleveland, Ohio, ay iniwan ng kanyang 16 na buwang gulang na anak na babae na nag-iisa sa loob ng 10 araw habang siya ay nagbabakasyon sa Puerto Rico at Michigan. Si Cristel, isang dating substitute teacher na naninirahan sa West 97th Street, ay iniwan ng kanyang anak noong June 6, 2023 para magbaksyon. Napagpasyahan nitong magmaneho patungong Detroit, Michigan, kung saan siya ay nanatili ng ilang araw kasama ang isang lalaki. June 8, sakay ng Spirit Airlines ay lumipad si Cristel patungong Puerto Rico para kitain ang ilang malapit na kaibigan. Dito ay nagawa nitong maligo sa beach at bumisita sa mga club. Makalipas ang 3 araw, June 11 ay bumalik ito sa Michigan at nanatili ng hindi bababa sa 4 na araw kasama ang kasintahan. June 16, makalipas ang 10 araw mula ng kanyang pag-alis, ay naisipang bumalik ni Cristel sa kanilang tahanan sa Cleveland. Ang mga detective ng pulisya sa Cleveland ay nag-review ng higit sa 600 na mga video na nakuhanan ng isang Ring doorbell camera sa mga kapitbahay ni Cristel. Dito na ipakita ang paglagay ni Cristel ng isang maleta sa kanyang kotse
kasabay ng pag-alis noong June 6. Isang video rin ang nagpakita ng tunog ng sigaw ni Jaylin bandang 1:00 ng umaga noong June 9, halos 3 araw matapos siyang iwanang mag-isa. Ilang araw ang makalipas, nakita sa video ang kotse ni Cristel na bumalik sa kanyang tahanan bandang 7:36 ng umaga noong June 16. 11 minuto ang makalipas, siya ay tumawag sa 911 nang may pagmamakaawa para humingi ng tulong. Ang anak ko ay namamatay, iyak ni Cristel sa telepono. Bago dumating ang mga paramediko, nagawa pang bihisan ng bagong damit ni Cristel ang anak na si Jaylin. Ilang minuto ang nakalipas, idineklara ng patay si Jaylin. Siya ay nagtimbang ng halos 6 kg sa oras ng pagkamatay nito. Ayon kay Ana Faraglia, isang assistant county prosecutor, nasa 9 kg ang timbang ng bata, 2 buwan ang nakalipas nang ito ay bumisita sa kanyang doktor. Kung ikukumpara ang timbang ng bata sa ngayon, ay makikita ang malaking diferensya dala ng hindi nito pagkain at pag-inom ng lagpas 1 linggo. Sa isang panayam sa kanyang living room, 2 oras matapos siyang bumalik sa kanyang tahanan, ikinuwento ni Cristel sa mga detective ng homicide sa Cleveland na siya ay nasa bahay lamang buong linggo, na si Jaylin ay sumuka at walang gana sa pagkain sa loob ng ilang araw. Siya ay kalmadong nagsalita habang sinabi niyang nagising na lamang siya ng umaga at natagpuang hindi na responsive si Jaylin. Habang siya ay nagkukwento sa pulis, ang katawan ni Jaylin ay nasa ilalim ng isang kumot sa sahig malapit sa kanyang paa. Si Dr. Elizabeth Mooney, isang forensic pathologist na nagtrabaho sa kaso at tumatayong deputy Cuyahoga County Medical Examiner, ay nagsabi na si Jaylin ay may dumi na nakakapit sa kanyang mga kamay, sa ilalim ng kanyang mga kuko, sa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang mga ngipin. Isang palatandaan na siya ay nagtampang kumain ng kanyang sariling dumi para makasurvive at manatiling buhay. May mga sintomas rin siya ng matinding pagkauhaw at pagkagutom o extreme dehydration at starvation na nagdulot sa kanyang mga kidney para masira. Sinabi rin ni Dr. Mooney na batay sa pagkadikompose at kalagayan ng katawan ni Jaylin, malamang na siya ay namatay 2 o 3 araw bago natagpuan ang kanyang katawan. Ibig sabihin, siya ay nabuhay sa loob ng kanyang playpen na mag-isa ng halos 1 linggo. Dagdag pa ni Mooney, ito ay isang uri ng paghihirap na hindi kayang lubusang maunawaan ng sino man sa atin. Samantala, napaluhan na lamang si Sergeant Teresa Gomez habang inalala niya ang pagtulong kay TJ Powell, ang lead homicide detective, sa pagtuklas ng cover story ni Cristel. Si Jaylin ay namatay ng matagal at naghihirap, natatakot at nag-iisa habang ang kanyang ina ay nag-e-enjoy sa beach at sikat ng araw, sabi ni Gomez. Sa kabilang panig, si Derek Smith, ang abogado ni Cristel, ay walang depensa para sa mga aksyon ng ina. Sambit nito, siya ay narcissistic, selfish at talagang pinakamasamang paraan na pagiging magulang na maaaring isipin. Paliwanag ni Smith, si Cristel ay nagpagamot sa depresyon noong February 2023 matapos itong pumunta sa Hillcrest Hospital sa kadahilan ng nakaramdam ito ng pamamanhid sa isang bahagi ng kanyang katawan. Sa simula, inisip ng mga doktor na maaaring siya ay nagkaroon ng stroke. Ngunit nilang napatunayan na ito ay isang side effect na na-trigger ng kanyang anxiety at stress. Ngunit tumigil ito sa pag-inom nang maubusan siya ng mga gamot ilang linggo bago ang kanyang biyahe at bakasyon. May ulat rin na nagtangkang magpakamatay si Cristel sa panahong na-diagnose siya ng depression. Hinggil naman sa mga kuha ng litrato ni Cristel sa beach kaugnay ng naging bakasyon nito, idinipensa ni Smith na ang mga kuwang ito ay nagpapakita ng buong kwento ng isang tao. Dagdag pa ni Smith, hindi maaaring malaman kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao sa kanyang loob sa pagtingin ng mga kuha na litrato. Si Cristel ay nagtatago ng kanyang depression sa kanyang sarili at mula sa kanyang mga magulang. Nagsalita rin ang mga magulang ni Cristel para sa kanya. Humingi sila ng paumanhin kay Cristel at Jaylin sa pagkukulang nila sa pagtukoy ng mga palatandaan na ang kanilang anak ay naghihirap sa kanyang loob. Ang depresyon at anxiety ay nagdala sa kanya sa puntong nawalan siya ng mabuting pagpapasya at rason, sabi ng ama ni Cristel na si Clever Candelario. Sa kabilang banda, si Paraglia, ang prosecutor,
ay nagpaliwanag na si Cristel ay may kakayahan na palitan ng damit ni Jaylin at mag-imbento ng isang cover story sa pulis matapos niyang matuklasan ng patay na katawan ng kanyang anak nang siya ay bumalik mula sa kanyang biyahe. Binanggit din nito ang mga recording ng mga tawag sa telepono na ginawa ni Cristel mula sa bilangguan noong Nobyembre at Enero, kung saan niya naaalala kung gaano kasaya ang kanyang naging biyahe sa Puerto Rico. Iniwan niya ang kanyang anak at iniwan niya itong patay, dagdag ni Faraglia. Samantala, ang mga kapitbahay sa 97th Street sa Cleveland ay labis na nadurog ang puso nang malaman ng pagkamatay at sinapit na sanggol, maging ang kasunod na pag-aresto kay Cristel. Ayon sa isang kapitbahay na nagngangalang Suling, labis kaming nalungkot, mahal na mahal namin si Jaylin. Hindi nais ibahagi ni Suling at ng kanyang ina na si Iris ang kanilang apelyido. Ayon sa kanila, una nilang nakilala si Jaylin noong August 2022 nang hilingin ni Cristel kung maaari nilang bantayan ito. Lumipas ang mga araw maging ang mga linggo, hindi na sumasagot si Cristel sa telepono o kaya naman ay nagbibigay na lamang ito ng dahilan kung bakit hindi niya sinusundo si Jaylin. May isang pagkakataon na si Sulaim pa mismo ang tumatawag kay Cristel para humingi ng pambili ng gatas ni Jaylin dahil sa kinakapos na rin sila si gastusin. Si Sulaim na mismo ang gumagawa ng paraan para kontakin si Cristel upang ipaalala dito ang iniwan niyang anak sa kanila. Dagdag pa ni Sulaim, umabot na sa punto na tinatawag na siyang mama ni Jaylin dahil umabot na ng 1 buwan at kalahati ang pag-aalaga nila rito. Ilang beses rin niya ito binantayan matapos ang insidente. Sabi ni Sulaim na 13 taong gulang lamang, mahal na mahal niya si Jaylin na parang kapatid. Ayon kay Sulaim, hindi deserve ng bata ang trahedyang nangyari dito dahil sa kapabayaan ng kanyang ina. Siya ay kamangha-mangha at napaka-cute at sobra ko siyang namimiss. Idinagdag pa ng ilang kapitbahay na sana ay humingi na lamang ng tulong si Cristel para bantayan si Jaylin imbes na iwanan nitong mag-isa sa bahay. Nais ko na bayaran niya ang kanyang ginawa sa kanyang anak, dagdag pa ni Iris. Sa araw ng pagbaba ng hatol, ang silid ng hukuman ay puno ng mga detective ng pulisya sa Cleveland, mga opisyal ng batas at mga unang tumugon na nagtrabaho sa kaso ni Jaylin. Isang detective ng homicide, ang kanyang sergeant at ang forensic pathologist mula sa opisina ng medical examiner ng Cuyahoga County na nagsagawa ng autopsy ay lahat nagnilidang luha habang iniuulat nila ang kamatayan ni Jaylin bilang isa sa pinakamasamang kaso sa kanilang karera. Inatulan ni Cuyahoga County Common Plea Court Judge Brendan Sheehan si Cristel Candelario ng habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol matapos itong kasuhan sa pagkamatay ng kanyang anak na si Jaylin. Ayon kay Judge Sheehan, habang kaharap si Cristel, nasalin sa Tagalog, "Nasa pagkakataong ito, bilang hukuman, kinakailangan kong alalahanin si Jaylin, bagay na hindi mo ginawa. Tulad ng hindi mo siya pinakawalan mula sa kanyang pagkakakulong hanggang sa siya ay mamatay. Gayun din, ikaw ay dapat na maglaan ng natitirang bahagi ng iyong buhay sa bilangguan na walang kalayaan. Ang tanging kaibahan, ang bilangguan ay kahit papaano ay magbibigay sa iyo ng pagkain at likido na iyong ipinagkait sa kanya." Sinabi rin ni Judge Sheehan kay Cristel na siya ay nagkasala ng pinakamasidhing pagtataksil o the ultimate act of betrayal para kay Jaylin. Aniya, pinabayaan itong natakot mag-isa at walang proteksyon na magdusa hanggang sa kamatayan ang bata na itinuturing ni Judge Sheehan na pinakakadiri na maaaring mangyari. Idagdag pa na walang pagkain, walang tubig, walang proteksyon at iniwang nakahiga sa kanyang sariling dumi. Dagdag pa ni Judge Sheehan at salin sa Tagalog, "Miss Candelario, alam mo ang responsibilidad ng pagiging magulang. Mayroon ka ng isang anak, pinalaki mo ang isa pang bata. Nakita ko dito sa harap ko ang iyong mga magulang na nagpakita sa iyo ng pagmamahal, respeto at edukasyon. Sila ay narito upang tulungan ka, ipagtanggol ka. Higit pa sa iyong ginawa para sa iyong sariling anak, ang ebidensyang aking nasaksihan dito sa harap ng hukuman ay nagpapakita sa pagkakataong ito, pinili mong hindi maging narito dahil gusto mong maglipang. Nagpasya kang kailangan mo ng bakasyon. Ang sumunod ay ganap na kasamaan. Iniwan mo ang iyong sanggol na si Jaylin na nakapiit sa isang pack and play
nang walang pagkain at tubig sa loob ng 10 araw. Ito ay hindi lamang isang pagkakamali. Maraming beses mo sana na iligtas ang buhay ni Jaylene. Marami kang pwedeng hanapin na magbabantay sa kanya habang ikaw ay wala. Pwede mo siyang dalhin kasama mo. Habang ikaw ay nasa Detroit o Puerto Rico, pwede mo namang tawagan ng sino man sa Cleveland at sabihin sa kanila na kailangan ng tulong ni Jaylene. Narito naman ang pahayag ni Cristel hinggil sa mga kaganapan. Bago bumaba ang desisyon ng korte, ay nagbahagi si Cristel ng maikling pahayag. Ito ang kanyang maikling pahayag na salin sa Tagalog. Nakakaramdam ako ng labis na sakit sa pagkawala ng aking sanggol na si Jaylene. Labis akong nasaktan sa lahat na nangyari. Hindi ko sinusubukang ipagtanggol ang aking mga kilos, ngunit walang nakakaalam kung gaano ako kalakas na nagdurusa at kung ano ang pinagdaraanan ko. Araw-araw, humihingi ako ng tawad mula sa Diyos at mula sa aking anak na si Jaylene. Ako ay isang taong naniniwala sa Diyos at kinikilala ko ngayon na tayo minsan-minsan ay nasasakupan ng kaaway. Ang Diyos at ang aking anak ay nagpatawad na sa akin. Binanggit din niya ang kanyang mas matandang anak habang sinasariwa kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Alam kong walang makakapagdala kay Jaylene pabalik at hindi lumilipas ang isang araw na hindi ko siya naaalala. Idinadalangin ko sa Diyos na isang araw ay makikita ko siyang muli. Sinabi rin ni Cristel ang itinago niyang malalim na pakikibaka sa depresyon at araw-araw niyang panalangin para sa kapatawaran. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-push ang notification bell para sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito ang kwentong kakaiba.